Narito na ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Mga tsuper sa iba't ibang bus terminal sa Cubao, sumailalim sa random drug test. Mga pasahero sa iba't ibang terminal sa bansa, patuloy na dumadagsa. Number coding sa Metro Manila, suspendido na rin simula bukas. Higit 2 pisong taas presyo sa gasolina, higit piso sa diesel, umarangkada na. Sa MBC TV correspondents, sospek sa pagnanakaw, patay matapos umanong manlaban sa Davao City. Sa MBC TV Sports, Bella Bilen ng NU, Josh Ibanez ng UST, kinilala bilang Players of the Week. Sa Showbiz Spotted, pagtatag finale concert ng SB19, kasado na sa Mayo. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, sumailalim sa random drug test ang mga tsuper sa iba't ibang bus terminal sa Cubao, Quezon City. Ang hakbang na ito, bahagi pa rin ng mga paghahanda ng gobyerno para matiyak ang kaligtasan ng publiko ngayong Semana Santa. Ang buong detalye sa balitang yan, tutukan sa report ni Val Gonzalez. Humigit kumulang nasa 30 bilang na mga driver ng bus ang sumailalim ngayon sa drug test sa 5-star bus station sa Cubao, Quezon City. Ito ay bahagi ng isinasagawang pagtiyak ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na gawing ligtas at kombinyente ang biyahe ng mga pasaherong magsisiuwi ng iba't ibang mga probinsya ngayong Semana Santa. Pinangunahan ng mga opisyales ng MMDA sa pamamagitan ni Assistant General Manager for Operations David Angelo Vargas, General Manager Procopio Lipana at DILG Secretary for Barangay Affairs Chito Balmosina ang inspeksyon sa hilaran ng mga bus terminal sa Cubao. Katuwang din ng MMDA ang mga operatiba ng PIDEA, Quezon City Police District at Bureau of Fire Protection sa pamamagitan ng urine o ihi ang paraan ng random drug test sa mga bibiyaheng tsuper. Ganito rin ang sitwasyon sa Baliwag Transit at iba pang mga bus station. Sabi ni Yusek Balmosina, hindi na dapat na mangyari sa kalsada ang katulad ng malagim na aksidente kahapon sa Antipasko, Tabato na ikinamatay ng 17 katao. Samantalang inanunsyo ngayon ni General Manager Lipana ang pinaagang suspensyon ng number coding scheme dito sa Metro Manila. Una nang inihayag ng MMDA na mula March 28 at 29 ang suspensyon ng number coding, pero ito'y napagpasyahan na ipatupad simula na sa araw ng bukas, Miyerkules. Sabi ni Lipana, ito ay para hindi na mahirapan pang mga uuwi ng probinsya. As of 10 a.m. ngayong umaga ay hindi pa naman ganong kalaki ang bilang ng mga pasahero na nasa mga bus terminal. Wala pa namang tsuper na sumalang sa drug test ang nagpupositibo sa paggamit ng illegal na droga. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino. 2 araw bago ang Huwebes Santo, fully booked na ang ilang biyahe ng bus sa isang terminal sa Sampaloc, Maynila. Gayunpaman, nagdagdag na ng mga bus ang naturang terminal upang mapagbigyan ang mga walk-in o chance passengers na bigong makaabot sa mga schedule ng biyahe. Nagbabalita si Boy Gonzalez. Fully booked na ang ilang biyahe sa Florida Bus Terminal sa Ensor Street, Sampaloc, Maynila. Ang mga bus ay may mga biyaheng Northern Luzon, partikular sa Cagayan at Ilocos Province. Ayon kay John Lapitan, dispatcher ng bus terminal, ilan sa mga pasahero ay maaga nagpa-schedule upang hindi maabala sa pagdagsa ng ibang pasahero. Marami rin sa mga pasahero ang naghihintay ng schedule ng kanilang biyahe habang ang iba naman ay umaasang makasasakay pauwi sa kanilang mga probinsya. Sabi ng dispatcher, nagdagdag ang pamunuan ng Florida Bus Terminal ng mga bus upang
pagbigyan ang mga walk-in o ang mga chance sa passenger. Inaasahan ng naturang terminal na maraming pasahero ang dadagsa mula bukas hanggang Huwebes Santo, kung saan wala na silang biyahe. Pagsapit naman ng Biyernes Santo, balik naman ang operasyon ng bus terminal sa Sabado ng umaga. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa kaugnay na balita, halos punuan na rin ang biyahe ng ilang bus patungong probinsya sa isang terminal sa Caloocan. Paalala pa ng Master Dispatcher, asahang maghihigpit sila kasabay ng mas pinaigting na police visibility ngayong Semana Santa. Pakinggan natin ang ulat ni Edwin Duque. Karamihan sa mga nagpabok na mga pasahero mula kahapon hanggang ngayon ay para bukas na magsipag-uwian sa mga probinsya sa bahagi ng Northern Luzon. Ayon kay Master Dispatcher Arnel Santos, punuan o mano ang biyaheng Cagayan, kaya maaring na pumunta sa iba't ibang mga bus terminal tulad ng Sampaloc at Cubao. Ang parano mano ay maaari pa rin silang magpa-cutting trip patungong Dagupan at doon na sila sasakay patungo ng Cagayan. Samantala, maaring magpabok sa biyaheng Baguio, Dagupan, Olongapo, Iba, Santa Cruz po at San Fernando. Ngayong hapon ay nasahan naman na marami na ang magsipag-uwian, kaya nakahanda na ang 230 bus ng Victory Liner, habang mahigit 100 naman ang mga biyahe ng Bulacan. Magkakaroon din naman ng extra permit sa mga bus na maraming magsipag-uwian na biyaheng norte para maisakay lahat ng mga pasahero. Tiniyak ng Master Dispatcher ng Victory na mahigpit sila sa mga ipinagbabawal na isakay tulad ng patalim at iba pa. Bawal din nga magsakay ng mga alagang aso kung wala namang diapers at kulungan. Ganun din ang iba pang mga hayop. Samantala, tiniyak din ni Police Colonel Ruben Lacuesta, ang Chief of Police ng Caloocan, na nakakalat na rin ang maraming pwersa ng Caloocan Police, lalo na sa mga bus terminal, LRT at mataong lugar. Nakalalay din ang Northern Police District sa iba't ibang lugar ng Kamanaba para umagapay at magbigay ng seguridad sa mga mamamayan, lalo na ngayong panahon ng Semana Santa. Para sa MBC TV Network News, ako si Edwin Duque. Sama-sama tayo, Pilipino. Good news naman sa mga kababayan nating hindi na nakapag-empake o hindi pa nakapag-e-empake ngayong Semana Santa. Bagamat patuloy pa rin ang dagsa ng mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, wala pang fully booked na biyahe batay sa pinakahuling tala ng terminal ngayong tanghali. Gayunpaman, naglaan na rin ng mga extra bus ang LTFRB kung sakaling kapusin ang biyahe pauwi ng mga probinsya. Ang mga detalye sa report ni Noche Cacas. Dumadagsa na ang mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange sa Parañaque City. Ito na ang inaasahan na bulto ng pasahero na uuwi ng probinsya para doon mag-Holy Week. May mga nakalaan na ring buses ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para bigyan ng special permit sakaling kakapusin ng biyahe. Karamihan sa mga pasaherong dumagsa ay mga uuwi ng Bicol Region sa bahagi ng Southern at Northern Luzon at maging sa Visayas at Mindanao. Sa latest report ng PITX, wala pang biyahe na fully booked, lalo na sa Visayas at Mindanao. Mahigpit pa rin ang pagbabantay sa seguridad ng mananakay o pasahero. Iniisa-isa ang pag-check ng mga bagahe ng pasahero ang papasok ng nasabing terminal. Para sa MBC TV Network News, ako si Noche Cacas, sama-sama tayo, Pilipino. Umarangkada na ang malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong araw, March 26. Tumaas ng 2 piso at 20 sentimos ang presyo ng gasolina kada litro, habang piso at 40 sentimos at piso at 30 sentimos sa kada litro ng diesel at kerosene. Naramdaman na ang taas presyo sa Shell at Sea Oil kaninang alas 6 ng umaga, habang magkakaroon pa lamang ng price increase ang clean fuel mamayang 4:01 ng hapon. Una rito, sinabi ng Department of Energy ng naturang price hike ay bunsod ng pagbaba ng crude exports mula Iraq, pag-withdraw ng gasoline at crude stockpiles sa US at ang pag-atake ng Ukraine sa 3 oil refinery ng Russia. Sa mundo ng volleyball, 2 rookie MVP ang nagpakita ng explosive performance sa nagdaang linggo ng UAAP Season 86 Volleyball Tournament at itinanghal bilang Players of the Week.
Kilalanin sila sa report na ito. Nagpakita ng all-around performance at leadership skills sina Bella Belen mula NU Lady Bulldogs at Josh Ibanez mula sa UST Golden Spikers sa nagdaang linggo ng UAAP Season 86 Volleyball Tournament. Ito ang dahilan kung kaya't kinilala ang dalawa bilang Players of the Week. Si Belen ang kauna-unahang player sa women's na tinanghal bilang Rookie of the Year at Most Valuable Player ay pinangunahan ng koponan para sa kanilang 2-0 run sa buong linggo. Sa laban nito kontra UP, nakapagtala si Belen ng 21 points, 12 excellent receptions and 8 excellent digs. At sa usap-usapang labanan ng NU at UST, impressive 24 points, 13 digs and 10 receptions ang ipinakita nito. Samantala ang reigning MVP sa men's naman na si Ibanez, sa kabila ng 5-set loss sa Ateneo, nakapagtala ito ng explosive 33 points at bumawi sa sunod na laban kontra defending champions NU scoring 34 points on top of 25 receptions. Para ngayong linggo, ititigil muna ang UAAP Volleyball Tournaments bilang paggunita sa Semana Santa at sa April 3, magbabalik aksyon ng mga koponan. Sa aking pagbabalik, Sentinels, nakuha ang ikalawang DCT Masters title sa pangunguna ng Philam Valorant star na si Zekken. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito mga balitang dapat niyong abangan. Number coding scheme sa Metro Manila lifted na rin simula bukas ayon sa MMDA. Mga pasahero sa iba't ibang terminal sa bansa patuloy na dumadagsa. Number coding sa Metro Manila suspendido na rin bukas. Sa MBC TV Sports, Philam Valorant star Zekken pinangunahan ng Sentinels para sa Masters Madrid title. At sa Showbiz Spotted, pagtatag finale concert ng SB19 kasado na sa May 18 to 19. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Isinagawa ng Department of Health, NCR, sa lungsod ng San Juan ang isang ceremonial vaccination drive kontra pertussis outbreak. Paliwanag ng isang health official, nagsimulang sumipa ang mga kaso ng pertussis nang kinailangan tutukan ng gobyerno ang mabilis at malawakang bakunahan noon kontra COVID-19. Ang iba pang detalye, alamin sa ulat na ito. Nagsagawa ng libreng town hall meeting at bakunahan ang Department of Health at National Capital Region sa lungsod ng San Juan bilang tugon sa tumataas na kaso ng whooping cough sa Metro Manila. Ayon kay DOH NCR Epidemiology and Surveillance Unit Head Dr. Manuel Mapuy II, mahigit 5,000 beses ang itinaas ng kaso ng pertussis sa rehiyon sa nakalipas lamang na taon. Kung susumain sa nagdaang kalahating dekada, tumaas naman umano ng 900 times ang kaso ng nasabing sakit sa buong NCR. Idinahilan ng opisyal ang bumabang routine vaccine coverage nitong panahon ng pandemya kung kailan nakatutok ang lahat sa pagsupil sa COVID-19. Sa San Juan City pa lamang, 2 lang ang kaso ngayon 2024, pero galing naman ito sa 0 case ng pertussis noong 2023. Na itong nakalipas na pandemya kasi bumaba yung ating mga vaccine coverage. Kaya marami pong nakakasakit ngayon na hospitalina, no? Kagaya sabi ko nung araw, dahil na wala pang karaniwang bakuna, karaniwan sa mga bata lang yan nakikita. Pero ito ho, kaya itong tumagal na, nung may bakuna na, nakikita na rin po yan sa mga kabataan. Ito ang dahilan kung bakit sineminar ng DOH sa mga barangay ng syudad at binakunahan ng 5-in-1 vaccines ang mga batang edad 0 to 23 months na nakilahok ang mga magulang sa town hall meeting.
Karaniwan kasi umanong mapanganib ang epekto ng pertussis sa mga wala pang 1 taong gulang na hindi bakunado o nakatanggap ng routine immunization. Dagdag pa ni Mapwe, bibili ng booster shots ng DOH laban sa whooping cough at ipakakalat sa mga syudad sa Metro Manila. Nauna nang napaulap na may paparating na 1 milyong doses ng bakuna laban sa nasabing sakit, pero matatanggap pa ito ng DOH sa buwan ng Hunyo. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa kaugnay na balita, malapit nang dumating sa bansa ang mga karagdagang bakuna kontra pertussis at iba pang mga sakit. Ayon sa Health Department, kabilang din sa mga tututukan sa bakunahan ay diphtheria, tetanus, hepatitis B at Haemophilus influenza type B. Narito ang ulat ni Kyle Bulias. Inaasahang darating sa bansa ang karagdagang 3 milyong doses ng pentavalent vaccines laban sa pertussis sa mga susunod na buwan. Bukod pa ito sa nauna nang sinabi na nasa 1 milyong doses ng bakuna na inaasahang darating sa buwan ng Hunyo. Ayon sa Department of Health, hindi lang proteksyon laban sa pertussis ang nasabing bakuna, kundi pati sa diphtheria, tetanus, hepatitis B at Haemophilus influenza type B. Samantala, ayon kay Health Undersecretary at Spokesperson Dr. Eric Tayag, hindi pa oras para gawing mandatory ang pagsusuot ng face mask at pagkakaroon ng lockdown. Ang pertussis anya ay nagagamot ng antibiotics dahil ito ay dulot ng bakterya at hindi virus. Hinihimok naman ng kagawaran ng publiko na magsuot pa rin ng face mask, lalo na sa mga matataong lugar at kung nakararanas naman ng sintomas ay agad nang magpakonsulta. Kabilang sa sintomas ng pertussis o whooping cough, ang pagkakaroon ng sipon, baradong ilong, pagluluha at pamumula ng mga mata, lagnat at malalang pag-ubo na tumatagal ng 1 hanggang 2 linggo. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinaaga na ng Metro Manila Development Authority ang suspensyon ng number coding scheme sa Metro Manila. Sa abiso ng MMDA, suspendido na rin ang expanded number coding bukas, March 27, Miyerkules Santo. Mananatili ang pag-lift sa number coding hanggang sa Biyernes Santo. Pinaalalahanan ng MMDA ang publiko na planuhing maigi ang kanilang biyahe upang maiwasan ang disgrasya ngayong Lenten break. Idineklara na ng Malacanang ang suspensyon ng pasok sa lahat ng mga tanggapan ng gobyerno simula alas 12 ng tanghali bukas, March 27. Alinsunod ito sa Memorandum Circular No. 45 na inisyu ng Malacanang upang mabigyan ng pagkakataon ang mga kawani ng gobyerno na makauwi sa probinsya para sa Semana Santa. Gayunman, hindi sakop ng circular ang mga tanggapan na ang mandato ay maghatid ng pangunahing serbisyo gaya ng health services at emergency and calamity response. Samantala, ipinaubaya naman ng Malacanang sa mga pribadong kumpanya na magpasya kung magtatakda ng half-day sa pasok ng kanilang mga empleyado. Magandang tanghali, Pilipinas! Para sa ating weather update ngayong Martes, March 26, 2024. Dahil sa easterlies, asahan ng mainit na panahon na may mahina hanggang sa katamtamang ulan sa Bicol Region at Quezon. Sa Visayas at Mindanao naman, mainit at maaliwalas na panahon ang mararamdaman. Gayunpaman, may tsansa pa rin ng kalat-kalat na pag-ulan sa summer provinces, Caraga at Davao Region. Habang magiging makulimlim naman dito sa Metro Manila, kaya magbaon po ng payong dahil sa posibilidad ng isolated rains. Samantala, dahil nga opisyal nang idineklara ang tag-init sa bansa, asahang babantayan natin ng maigi ang heat index estimates na inilalabas ng Pag-asa. At para sa ating heat index warning ngayong araw, posibleng pumalo sa 42 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City, Davao City, Zamboanga City, Cotabato City at General Santos City. Paalala ng Weather Bureau, delikado po ang ganitong level ng temperatura dahil pwede itong magdulot ng heat stress at heat exhaustion. Kaya naman magbaon palagi ng bimpo, tubig, payong at hanggat maaari ay manatili na lamang sa loob ng bahay. Para naman sa ating 3-day weather forecast dito sa Metro Manila, asahan ng mainit at maulap na panahon bukas hanggang sa Biyernes Santo, habang maglalaro naman ang temperatura sa 24 to 34 degrees Celsius. Lulubog naman ang araw mamayang 6:08 ng gabi. At yan ang mga pinakuling balita sa lagay ng panahon ngayong Martes Santo. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino.
Pinoy, ready na ba kayo to be in the zone with Mahalima? Ihanda ng inyong SB19 Lightstick dahil sa Mayo, kasado na ang two-night concert ng P-Pop Kings. Ang pagtatag finale ng grupo tutukan sa Showbiz Report na ito. Kaya mo? Basta makakakita nito! Napuno ng excitement ang 18 of fans ng P-Pop Kings SB19 matapos kumpirmahin ng grupo ang kanilang back-to-back concert sa Mayo. Sa anunsyo ng Mahalima, kasado na sa May 18 at 19 ang pagtatag finale na gaganapin sa Araneta Coliseum. Kung matatandaan, umarangkada ito noong nakaraang taon. Ilan sa mga lugar na pinagtanghalan ng grupo ay New York, LA, San Francisco, gayon din sa Winnipeg at Toronto sa Canada. Pero bago ang finale, biyaheng Japan at Dubai muna ang grupo para sa Asia leg ng Pagtatag World Tour. Nag-debut ang SB19 taong 2018. After 2 years, inilabas ng 5-member boy group ang kanilang first album na Get in the Zone. 2021 naman ang nirelease ang kanilang first EP na Pagsibol, na sinundan ng Pagtatag EP na naglalaman ng Cream Zone, I Want You, Ilaw, Liham, Freedom at ang kanilang smash hit na Gento. Noong nakaraang taon, ipinagdiwang nina Pablo, Josh, Tel, Ken at Justin ang kanilang ika-5 anibersaryo bilang grupo sa pamagitan ng One Zone Half a Decade fan meet na dinagsa ng 18. At sa aming pagbabalik, Zanjo Marudo at Rhea Ataide nagpalitan na ng matamis na I do. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB! Narito mga balitang dapat nyo pang abangan. Defense Secretary Teodoro hinamon ng China na idaan sa arbitration ang mga inaangkin sa West Philippine Sea. Sa MBC TV correspondent, suspect sa pagnanakaw, patay matapos umanong manlaban sa Davao City. Sa MBC TV Sports, Film Valorant star Zeken pinangunahan ng Sentinels para sa Masters Madrid title. At sa Showbiz Spotted, kasal ni Zanjo Marudo at Rhea Ataide isinabay sa birthday ng aktres. Sa Alamin na This, mga pag-iingat na dapat gawin para makaiwas sa electrical fires. Alamin. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Simula sa Abril, aalisin na ang mga upuan sa arrival area ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ayon kay Manila International Airport Authority General Manager Eric Ines, ito ay upang maalis ang mga taong tumatambay lang naman sa paliparan. Ang mga detalye ay tutukan sa report ni Nicole Lopez. Simula sa Abril, aalisin na ang upuan sa arrival ng Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Ito ang inihayag ni Manila International Airport Authority General Manager Eric Ines upang maalis na ang mga tumatambay lang sa paliparan nang wala namang hinihintay. Ayon kay Ines, mayroon din silang security reason kaya aalisin na ang upuan dahil may ibang tao na iba ang talagang pakay bakit nakikiupo sa paliparan. Tapos ito nga po nakatunying, Jerry, no? Papatanggal ko na po yung mga silya sa arrival area ng Terminal 3. After the Holy Week po. Ganun ba? Bakit po? Yung sa arrival? Kasi, Jerry, minsan nagtatanong kami, sino po sasalubungin? May sasalubungin? Wala po. Sino? Hinatid po? Wala po. Bakit kaya nandito? Masarap po yung aircon eh. Tumatambay lang pala doon. Tumatambay doon. Pero seriously po, seriously ka Jerry, no? Ang reason po niyan, maraming mga nandun na tao na ibang pakay. Mga nag-negotiate ng color room, mga minsan yung mga salisigang na naka-stamp. Pinadagdagan ko po ng pulis, papadagdagan ko talaga. Sa pag-iinspeksyon ni Transportation Secretary Jimmy Bautista sa NAIA noong nakaraang linggo, pinuna niya ang maraming naka-standby na hindi naman nag-aabang ng pasahero. Pinayuhan din ni Bautista ang publiko na limitahan lang ang mga kaanak na sasalubong sa kanila sa airport at sa bahay nilang magkita-kita upang mabawasan din ang congestion sa NAIA terminals. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Dapat wala munang maintenance shutdown ang mga planta ng kuryente, lalo ngayong panahon ng tag-init. Yan ang mungkahi ni Senator Win Gatchalian na nagsabing dapat bumuo ng contingency measures ang Department of Energy upang matiyak na tuloy-tuloy na paghahatid ng serbisyo sa publiko sa kabila ng mga ulat ng manipis na supply ng kuryente sa Luzon Grid. Ang mga detalye sa balitang yan ihahatid sa atin ni Raymond Dadpas. Pinatitiyak ni Senator Sherwin Gatchalian sa Department of Energy na ang mga planta ng kuryente hindi mo na magkakaroon ng maintenance shutdown ngayong panahon ng summer. Ito ay kasunod ng babala ng DOE na posibleng ilagay sa yellow alert ang Luzon Grid sa mga susunod na buwan dahil sa epekto ng El Nino phenomenon sa mga hydroelectric power plants sa Luzon. Nangangahulugan na manipis ang supply ng kuryente dahil sa mga mababang level ng tubig ng mga dams. Ayon kay Gatchalian, dapat tiyakin ng DOE na walang magsa-shutdown at maintenance ng mga planta ng mga kuryente. Sa halip ay dapat naka-full capacity operation na ito sa panahon ng tag-init at mataas ang demand ng kuryente. Mungkahi ng senador ay dapat may contingency measures na inilalatag ang DOE kasama na ang Interruptible Load Program o ILP. Kabilang ng pagtatatag ng El Nino Task Force kasama ang mga may-ari ng mga power plants at mga utilities, habang sa panig ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ay dapat may full contract para sa ancillary reserves bilang solusyon din para maiwasan ang blackouts. Pinangangambahan ang mga brownouts at blackouts sa panahon ng summer dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente dulot ng El Nino sa ating mga dam. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpas. Sama-sama tayo, Pilipino. Hinamon ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang China na idaan sa arbitration ang mga inaangkin nilang teritoryo sa West Philippine Sea. Dagdag pa nito, tila taliwas sa kanilang sinasabing paghahangad sa kapayapaan ang patuloy na pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa mga resupply boat ng Pilipinas. Narito ang report. Hinamon ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang China na patunayan sa international law ang mga inaangkin nito sa West Philippine Sea. Sa isang briefing sa Campo Aguinaldo, iginiit ni Teodoro na dapat magpa-arbitrate ang China kung totoong hindi ito natatakot na ipaglaban ng tama ang tinatawag nitong teritoryo.
Kinwestiyon ng kalihim kung bakit nananakot ang China sa Pilipinas na nagsasagawa lamang ng regular na resupply sa mga island features nito sa West Philippine Sea. Ayon kay Teodoro, bakit nagbabanta ang China kung sinasabi nitong gusto rin ito ng kapayapaan sa rehiyon? Sagot ito ng kalihim, sa pahayag ng Defense Ministry ng dambuhalang bansa, naharap sa umano'y consequences ang Pilipinas sa patuloy nitong aksyon sa West Philippine Sea. Talaga siguro, hindi sila natatakot na ihayag sa buong mundo ang kanilang claim. Bakit hindi tayo mag-arbitrate sa ilalim ng international law para maliwanag sa lahat kung ano ang karapatan ng kahit sino? Bakit ayaw nila? Pagkatapos, pag nahuhuli sila sa mga hindi tamang sinasabi nila, ayan na, magbabanta. Tama ba yun? Samantala, natuloy naman ang pulong ng security cluster sa Malacanang para sa inaasahang pagbuo ng rekomendasyon kay Pangulong Bongbong Marcos. Humirip ng meeting ang National Task Force for the West Philippine Sea kasunod ng pinakahuling water cannon incident sa Ayungin Shoal kung saan hindi bababa sa 3 ang nasugatan. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, nagpaabot ng suporta at panalangin si Pangulong Bongbong Marcos kay Kate Middleton, Princess of Wales. Ito'y matapos isa publiko ng royal figure na siya ay na-diagnose ng cancer at kasalukuyang sumasailalim sa preventive chemotherapy. Ang buong detalye, alamin sa aking ulat. Idinaan ni Pangulong Bongbong Marcos sa social media ang pag-abot ng kanyang suporta at dasal para sa Princess of Wales na si Kate Middleton matapos i-anunsyo ang cancer diagnosis kay Middleton. Ayon sa Pangulo, ipinagdarasal ng mga Pilipino ang maayos na kalusugan at patuloy na paggaling ng Princess of Wales, gayon din ang lakas para sa royal family sa gitna ng pagsubok na ito. Nagpapasalamat naman si Middleton at ang kanyang asawang si Prince William sa lahat ng mga nagbigay ng panalangin at nagpahayag ng kanilang mensahe ng suporta. Inanunsyo ng Princess of Wales na siya ay sumailalim sa preventive chemotherapy kasunod ng kanyang abdominal surgery noong Enero. Ayon sa 42 anyos na si Middleton, hindi nito inasahan ang pagkakaroon niya ng cancer. Sa kanyang statement sa isang video message, ipinahayag ni Middleton ang kanyang pasasalamat sa lahat ng nag-alay ng dasal at suporta para sa kanyang kalusugan. I wanted to take this opportunity to say thank you personally for all the wonderful messages of support and for your understanding whilst I've been recovering from surgery. It has been an incredibly tough couple of months for our entire family, but I've had a fantastic medical team who have taken great care of me, for which I'm so grateful. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Patay ang isang suspect sa pagnanakaw matapos umanong manlaban sa lungsod ng Davao. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao City. Binawian ang buhay ang isang magnanakaw matapos ng laban sa mga otoridad ng Bahada Police Station na kilalang nasawi na si alias Radsoy, lalaki at nakatira sa Boulevard, Davao City. Ayon kay Police Major Antonio Loy, Station Commander ng Bahada PNP, nakatanggap sila ng tawag na may magnanakaw na pumasok sa construction site na matatagpuan sa Block 3 Aniwim Street, Carmelite Road, Barangay Buhangin. Sa pagresponde ng mga pulis bandang alas 10:40 ng gabi, kaagad nilang sinita ang suspek, ngunit ng laban kaya nagkaroon ng barilan. Nagtamo ng tama ng baril sa katawan ng suspek at dinala sa Southern Philippines Medical Center Hospital o SPMC, ngunit idineklarang dead on arrival sa attending physician na si Dr. Grace Ortez bandang alas 11:15 ng gabi. Na-recover sa napatay na suspek ang isang unit ng 38 revolver na walang serial number. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino! Nasa 1,000 mga pulis sa buong Central Luzon ang ikakalat sa iba't ibang mga designated area ngayong Semana Santa. Ito ang ipinahayag ni Regional Director Region 3 na si Brigadier General Jose Hidalgo Jr. Ikakalat ang mga pulis sa mga matataong lugar tulad ng terminal, gayon din ang simbahan sa mga tourist spots sa bawat bayan at ang National Highway, at maglalagay din ng mga police assistance desk
August. Nagsimula pa noong Palm Sunday at matatapos hanggang ika-31 ng buwan ng Marso. Magsasagawa rin ng mga foot at mobile patrolling ang mga itinalagang pulis. Paalala ng otoridad na mag-ingat at tiyaking safe ang kanilang iiwanang mga tahanan habang nasa bakasyon. Paalala pa rin ng naturang general na tiyaking nakakondisyon ang mga sasakyan at mismong driver bago pa man bumiyahe upang maiwasan ang anumang aberya. Para sa MBC TV Network News, ito si RH25, Grace Vera Sansano. Sama-sama tayo, Pilipino. Kapwa na aresto na ng mga otoridad ang mga sospek ng mga Nigerian national sa insidente ng basag kotse sa lalawigan ng Bataan. Unang naaresto ayon kay PIO Police Captain Ernesto Clemente II ang isang 28 anyos na Nigerian national matapos muling mambiktima ang mga ito ng nakaparadang kotse sa Bataan na naaresto ito sa kabaan ng Barangay Gugu sa Bataan. At sumunod na naaresto ang kasama nitong Nigerian national din na nakatakas sa huling operasyon nila na nahuli naman ito matapos ang plus alarm at nasabat ito sa nakalatag na checkpoint habang lula ng bus sa kahabaan ng Gapan Olongapo Road sakop ng Hermosa, Bataan. Ang suspect ay nakumpiska ng isang caliber 38 revolver na baril at 5 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 35,000 piso. Samantalang patuloy pang nag-iimbestiga ang Bataan PNP kung may kasamahan pa ang mga ito na natitira sa paggawa ng basag kotse na Pilipino dahil lubang malakas ang loob ng mga ito sa paggawa ng masama. Para sa MBC TV Network News, ito si Danny Kumilang. Sama-sama tayo, Pilipino! Mga step-by-step na dapat malaman mo sa #AlaminNaDes. Sa paggunita ng Semana Santa, marami sa ating mga kababayan ang paniguradong magbabakasyon at uuwi sa kani-kanilang probinsya. Kaya naman may paalala ang mga otoridad tungkol sa mga safety precaution o mga pag-iingat na dapat gawin para makaiwas sa panganib na dala ng sunog, lalo na ng electrical fires. Kung ano-ano yan, alamin na this sa report na ito. Mga step-by-step na dapat malaman mo sa #AlaminNaDes. Nakaugalian na ng marami sa atin ang magbakasyon o umuwi sa kani-kanilang mga probinsya tuwing sasapit ang Semana Santa. Kasabay nito, mahigpit ding nagpapaalala ang Department of Energy sa mga pag-iingat na dapat gawin bago umalis at iwan ang ating bahay para makaiwas sa anumang panganib tulad ng sunog. Ayon sa DOE, narito ang mga safety precaution na dapat gawin para makaiwas sa sunog, partikular na sa electrical fire. Bago umalis ng bahay, inspeksyonin ng maigi ang mga saksakan o electrical outlet, cords at extension cords. Tignan kung mayroong sira ang mga ito para maipagawa agad ang mga damaged component. Para ito makaiwas sa anumang electrical hazard tulad ng short circuit at electrical fire. At payo rin ng DOE, tanggalin ang pagkakasaksak ng mga non-essential electrical device tulad ng telebisyon, computer, charger at mga maliliit na appliance. Ngayong #AlamNaDes, dapat i-share na des. Sa mundo ng esports, Sentinels are once again the Valorant Masters Champions. Sa ikalawang pagkakataon, muling nakuha ng esports teams na Sentinel ang titulo sa Valorant Champions World Tour sa pangunguna ng film star na si Zeken. Ang victory moment ng kupunan sa report na ito. First one found, second one not there. It's over. Sen City, here to play, here to stay. And history has been made. Pinangunahan ng Filipino-American Valorant star na si Zachary Zeken Patron ang Sentinels para makuha ang ikalawa nitong Valorant Champions Tour Masters title. Tinalo ng Sentinels ang South Korean-based squad na Genji sa Madrid, Spain kahapon. Pagdating sa kill count, nakapagtala si Zeken ng 100 kills and 29 assists with an average combat score of 263. Habang nanguna rin ang sikat na streamer at content creator na si Tyson Tensngo with an ACS of 221, 83 kills on top of the 54 assists. Naging back and forth ang serye sa pagitan ng American team at South Korea's at nakapagdala pa ng match point ang Genji after taking ascent at 13-8.
Nakapagtala naman ng rubber match ang Sentinels sa split with 13-10 at tinapos na ang laro sa icebox at 13-6. Dahil sa panalong ito, nag-uwi ang Sentinels ng $250,000 o tinatayang nasa 14 million pesos. Ang Sentinels ay kasalukuyang binubuo ni Zeken, Tenz, Gustavo Sasi Rossi da Silva, Jordan Zelsis Montemuro, substitute player na si Rahul Kerry Nemani, captain ng team na si Mohamed John Cutie Warid at ang head coach na si Adam Kaplan. Hindi ito ang unang beses na nagwagi ang esports team sa isang major event dahil nakuha rin ng mga ito ang titulo sa Valorant Champions Tour Stage 2 Masters noong taong 2021 kung saan naging bahagi rin si Tenz. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, Sama-sama Tayo, Pilipino. Kahapon, ginulat ni Zanjo Marudo ang netizens matapos i-anunsyong kasal na sila ng nobyang si Rhea Ataydo noon pang Sabado, March 23. Ang aktres naging Mrs. Marudo kasabay ng kanyang birthday. Ang double celebration tutukan sa showbiz report na ito. Officially Mr. and Mrs. Marudo. Nagpalitan na ng matamis na I do ang celebrity couple na sina Zanjo Marudo at Rhea Atayde. Isinabay ang kanilang pag-iisang dibdib sa birthday ng aktres last Saturday, March 23. Sa pamamagitan ng isang civil wedding ceremony sa Quezon City, sinelyohan ang kanilang pag-iibigan sa pangunguna ni Mayor Joy Belmonte. Present dito ang kanilang pamilya at mga malalapit na kaibigan gaya nila Catherine Bernardo, Enchong D, Jane Oineza, RK Bagatching, Dominic Ochoa, basketballistang si Ellie Tenorio at syempre ang sister-in-law ni Rhea na si Maine Mendoza. Kung matatandaan, last February inanunsyo ng dalawa ang kanilang engagement. Congratulations! Para sa MBC TV Network News, ito pa ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Balik sa'yo, Pam. Maraming salamat kay Showbiz Angel at kay Matchpoint Meli. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong Martes Santo. Ito po si Pamela Adriano. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules. Para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino.